Yung mga ordinances, paggawa naman ito ng mga batas, ordinances and resolutions, tayo ay, ang GAD-RCO ay naiimbitahan kung magkakaroon ng mga hearings or with regards to the passing of this resolution, ano yung information na pwede namin ibigay, ano yung pwedeng formula or policies na pwede namin i-recommend sa kanila. Ang GAD-RCO ay hindi humihinto para ma-improve, kahit kakaunti lang kami, ma-improve ang mga staff. Kasi every year, meron kaming staff development course. Ang mga nakaraan, meron kami sa UP, dito sa iba't ibang ahensya na sila yung mga sa amin. Nag-lecture. At usually ito 1 week, katulad ng sa inyo dyan sa alternative learning center ninyo dyan sa UP. Di ba meron dyan kayo noon? Ang ginamit-improvehan na namin yan. Tapos sa iba't iba pang so, ang huli namin, ang pinakhuli namin is supervisory skills. Ang training na supervisory skills. So, yung pinakhuli namin. Pero, lahat yan, assertiveness training, yung mga awareness na yan, yung sa personnel, civil service, lahat yan, ngayon, meron kami mga activities dyan. So, hindi na tatapos sa simple employment lang ang GAD-RCO, kundi nandun pa rin yung training namin, yung skills na enhance. Kasi ngayon, by year 2013, magkakaroon na ng bagong format coming from joint memorandum from DILG, PCW, NEDA, and DBM. Yun ngayon yung bago. So, yung ginawa namin dito, nag-train kami ng mga budget analyst. Kasi dating nangyayari, ang lahat ng mga GAD focal person, sila kasi nagpe-prepare ng GAD plan. Mga GAD focal person, isa-isang pumupunta dito. Gusto wala na akong ginawa kundi magpaliwanag, sabi ko magsama-sama na kayo at Pero nag-i-invite kami yearly ng gender planning and budgeting sa barangays. Ang aming ini-invite punong barangay, treasurer, and the GAD focal person. How to prepare the GAD plan para ma-monitor din namin kung yung bang mga nasa GAD plan nila ay ginagawa nila. Kasi, ang COA ngayon ay nagkaroon na ng audit. That's why nagkaroon na ang city ng COA observation. So, after this COA observation from the city, siyempre bababa na yan sa barangay. Ayaw naman namin aware sila na so binibigyan na namin sila ng mga pointers. Ano yung mga fundables, what are non-fundables. Tapos ano yung procedures, ano yung mga gender issues na dapat mong ilagay dito. Ano yung objective mo, yung target performance indicators ninyo, yung results, saan nanggaling yung mga tinuturo namin yun kasi ang laman ng GAD plan. Pero pagdating pa rin ng makikita mo, mali na naman, iba na naman. Hindi sila doon sa nag-base sa development plan. Meron kasi barangay development plan. Hindi nila nasusunod yun. So, punta dito sa amin, nakakapagod na. Lalo, may pupuntang 4, may pupuntang 1, mayroon pang mga officials sila na napakakulit. Yung in the sense na kulit na talagang gusto nilang matuto, pero ang gusto nila instantly, alam na nila, mahirap yun kasi mag-iisa-isa ka pa ng mga by column kung ano yung mga ibig sabihin. And even gender issues, hindi pa nila ma-identify. Paano ka gagawa ng isang project o program kung gender issues hindi mo ma-identify? So, tuturuan pa. So, ngayon, ang bagong naging pag-uusap ay ang budget analyst na. Ano siyang mag-a-analyze noon. Kaya, gender through budget lens. Ngayon, inibitahan namin doon ang DILG para silang mag-discuss noon, ang COA. Tapos, 3 days kaming nag-training. Pinag-usapan namin ano yung mga possible mandates. The 12-point agenda na ginawa namin kasi noon before the administration ni HB ay
meron kaming inihain na nag-ano kami ng 12-point women agenda na ito yung gagawin. So yun is one of the basis yon, the Millennium Development Goal, the God Code, the priority expenditures for fiscal year 2013. Yun yung mga pinag-usapan namin. So 3 days kami doon na naging fruitful naman sa tingin ko. Kasi wala nang masyado nagpupunta sa amin. Ang MDG kasi, in comes to, maraming ano yun, di ba? 8 goals. 8 goals. So by the year 2013, matatapos na siya, no? Ang ginawa ng ano dyan, ng Quezon City, nagkaroon kami ng anti-poverty task force. Anti-poverty. Ngayon, natapos na namin yon, na-develop na namin yon, na-identify na namin which are the poor, the education poor, the food poor, the shelter poor, and the food poor. Yun yung 4 kinds of poor na na-identify. So, yun ngayon, na dumating ng national, tapos ng local naman. Yung national naman, naging LRAP na ngayon. So, yun yung pagbabago from ng ano. So, yun na ngayon ang inano. Kasi marami kaming mga bukod sa identification ng kinds of poor na yun, ay meron na rin kaming mga projects o mga programs na magsuswak para doon. Magkakaroon na rin kami ng resolutions or ng isang ordinance when it comes to informal settlers. Ano yung bibigyan. So, identified na rin namin kung sino yung mga sa informal na yun, kung sino yung bibigyan. Sino-sino yung mga nangangailangan ng for livelihood nila, ano yung sa income pool para makita nila na kung saan. So, maganda na yung proseso kasi when it comes to naman sa gender equality, yung third goal, di ba? Ensure equality, ensure gender equality, no? So, doon ang pinag-uusapan kasi yung education na kailangan ay lahat ng lalaki at babae by the year 2013 ay matapos man lang at least ng primary education. So, meron na rin kaming dyan na ginawa ng mga programa ang DepEd. Kung paano magkakaroon ng ma-insure na lahat ng boys and girls, lahat ng tao, men and women, ay maging makatapos at least ng primary education. Yeah. So, yung other doon, participations na, di ba? Participation na yung other, yung from 5 to 3 to 8, di ba? Participations na yun. So, okay naman ang mga participations ng mga organization dito para makita yung nagiging ng development. Okay naman. Yun ang position na nagawa naman namin yung ang 2025, year 2025, yung PPGD, di ba? Yung PPGD is Philippine Plan for Gender and Development, no? Yung PPGD matatapos ng 2025, 1995 to 2025, right, no? Kasi nga, yung budget ngayon, yun yung 600 million na sinasabi ko, no? Yung 600 million na yon, mas marami doon ang for women's services. Mas marami doon. Katulad nga ng infrastructure, meron din because of this daycare centers. Ilan ang daycare centers namin ngayon? Hindi ko na matandaan. Marami na. Katulad may isang barangay na dati isa lang pero may 6 na sila ngayon. Taga na kailangan merong God plan kayo para hindi ngayon, meron ngayong memo na ang yung sinemi namin sa DBM na ang mga God budget natin, God plans and budget natin, isasubmit quarterly, yung whole year, yung annual, pero you have to submit the quarterly accomplishment report. Ngayon, yun yung bago. And besides, kasi dati, itong God plan and budget na ito, direct ito sa DBM. Pero ngayon, ang DILG. Then DILG ang magre-recommend ngayon ng budget mo sa DBM. Ang DBM naman ang magbibigay sa budget na yun.
Ngayon nga, nasa processes na sila eh. Usually, nakikita ko dyan yung non-negotiating principles para makuha natin yung equality for all men and women, di ba? Ang framework yan is gender sensitive kung nawala na ang gap between men and women. Kung nakuha na natin yung, kasi di ba pag sinabing sensitivities, ito yung may difference ng pinag-aaraling roles and functions ng men and women, yung disparities, yung gap nila, paano natin sila ma-equalize. So, may sabihin na yung gap na yung ba ay natugunan natin. And then besides, sensitive ka na ba in the sense na alam mo na ang functions mo bilang, or role mo bilang isang tao, alam mo na ba siya, or bilang isang babae, na kaya mo nang tanggapin kung whatever it is, hindi na nagkaroon na kayo na kung sensitized ka na, meaning alam mo na, aware ka na kung ano na yung roles and functions mo. So, alam mo na kung paano mo i-adapt ito sa mga tao. Or sinabi, di ba pag sinabi, napaka-sensitive yun. Yung pinag-usabi yung emotions natin, yung feelings natin. Ganon din yun. So, pagdating naman sa gender, yun yung roles and functions. Kasi sabi kasi yung gender based on roles, mga itinatakdang katangian, di ba? Yung characteristic, gawain, which is roles, kasi yung gender is person's identity, di ba? Nanahanap tayo ng person's identity. So, yun, yung natugunan na natin yung mga nakikita natin. Tapos namin doon yung plantilla position namin, regular office. Hindi pa kami regular office. Under Even after, Belmonte administration. Kasi under the office of the mayor ang RCO. Yung isa sa channel, hindi pa kami regular office. Honest to goodness, Yun. Pero other office, other LGOs, ganun, may mga plantilla positions na. Kasi ang pinapaglaban namin, may national, may local. Ang national is to be Philippine Commission on Women. So pagdating dito sa amin sa local, hindi itong RCO. So, hindi pa yan nabibigyan ng pansin kasi kami, kahit 10 taon na kami, yung namin yung pinapagsintir ni ma'am, na hindi pa kami napaplantilla position. Kasi may supported naman kami ni Mayor. In fact, yung last namin Enhanced Justice on Wheels na sinasabi, na namin, successful naman, lahat naman ng wala kaming budget doon, pero sinuportahan kami. Ito yung mga gaps namin. Ensuring the integration of gender responsive in the women's agenda and new comprehensive city development plan and city land use plan. Bakit? Kasi, di ba pagdating sa mga kagamit ng mga infrastructure, di ba nahuligtan na tayong mga kababaihan. So, yun ang gusto namin maging responsive, magkaroon na ng gender responsive education, women agenda, the new comprehensive city development plan. Works equality between women and men, women's rights and men's right to the full development of their potential. Number 3, women's right and men's right to self-determination. And then number 4 is women's right and men's right to self-representation. So, yung bagong format ng nandun pa rin yung 5%, siyempre, yung 5% na pagkukunan mo. Kasi, mainstreaming pa rin kami sa mainstreaming. Kasi usually yung mainstreaming, yung 5% no, na sinasabing God budget, it will influence 95% of the other programs. So meaning, yung katulad nung sa training, ilan yung training na dapat, di ba? Usually makita mo sa capacity building, sa trainings. Di ba may training ang health, may training ang disaster, may training yung lahat ng department. Pero lahat yon kung titingnan mo, may gender perspective. So, nandun pa rin yung ng mainstreaming. So,
Katulad nung sa waste sa risk reductions, sa ano, yung climate change, anong impact nun sa kababaihan? Malaki po. Oo. Sa psychosocial rehabilitations or allied services, sino yung mga babaeng naiiwan sa time ng sunog? Sa time ng mga pagbaha, sino ang unang naiapektuhan? So, yung pwede mong lagyan niya ng mga programa. So, yung pa rin kami, doon pa rin. Ito mo, nakita na, DILG-PCWDBM in the Joint Memorandum Circular 2012. Ito yung bagging form or Annual GAD Plan. Ito na siya. And we have the new Annual Gender and Development GAD Accomplishment Report. This is to be used for the year 2030. Kahit walang pera dito, parang ang saya ng pakiramdam kasi pagdating sa accounting kasi, ayan yung mga papel, bahala kang mag-ano dyan. Kailangan tapusin mo, analyze mo, wala ka man lang makausap. Buo ka dito. Samantalang dito, katulad dito, nag-enjoy naman ako habang tayo nag-ano. Kasi kahit kahit sabihin pang medyo, na-express mo na may nalalaman ka na pala kahit konti. Bawat kasi, nakikita ko, yung besides doon sa challenges, yung iba-iba ba, nagkakaroon ng mga changes. So, katulad ng ginawa natin, from 2009 to present kayo, nakita mo, ang laki na lang pinagbago. So, ang sarap ng pakiramdam na, may nabago na pala.